presence we belong as we lift our hands in praise. Deep in our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray that you will be with us. In our hearts, Lord, we worship you, singing our praises to your name. Deep in our hearts, Lord, we glorify your name. Lord, we pray. Lord, we pray. Lord, we pray that you will be with us today. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. O Diyos, ikaw ang hari. Okay, pray ng Panginoon mga kapatid, at sa araw na ito, tayo po dadako po sa ating Bible study online. At bago ang lahat, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoong Isus, dalangin ko po, nagugulis ko po sa pag-aaral namin ng salita mo. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang manguna sa amin. At alam mo na mabigatan niyo mga anak sa araw nito, Panginoon, ikaw na po ang kumuha. At sino man ang may karamdaman, pagalingin mo po sila. At sino man ang nangangailangan ng pagpapaalam material, ipagkaloob po sa lahat ng iyong mga anak at naway lumari ka sa kaluluwa, Panginoon, sa pakikinig na ito ng iyong salita. Salamat po, pagkusan po ako at patuloy na ay lamang sa kalooban mo ang ating masabi. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Muli ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito, ay muli tayong mag-aaral po ng salita ng Panginoon sa araw nito, mga kapatid. Hallelujah. At dito po, mga minamahal, sa Mateo chapter 3, verse 8, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Ayan. And our subject is entitled, Ang Tamang Pag-uugali Tungo sa Pagsisisi. Ayan, muli ng Panginoon, mga kapatid. Sa oras na ito, sana makinig po tayo at patuloy na namnamin natin yung salita ng ating Panginoon sapagkat pagdating sa pagsisisi po, gusto ng Lord, maisagawa po natin ito sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang kasalanan po ay nakapasok sa hardin ng Eden. Ang siyang naging dahilan ng pagkakahulog sa tukso ng ating ninuno na si Adan at Eva. Magmula sa pangyayaring ito, mga kapatid, ang kasalanan ang nagsilbing lason sa sangkatauhan. Kung kaya't sinabi ng Bible
sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang reason kung bakit kailangan natin, mga kapatid, na matutong magsisi ng ating mga kasalanan. Sapagkat dahil po sa kasalanan, ay namana po natin yung sumpa ng kasalanan mula sa ating ninuno hanggang sa panahon po natin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Roma 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Minsan sa atin ay hindi daw po karapat-dapat sa Panginoon mula nung nagkasala yung ating mga ninuno hanggang sa minana po natin ito, mga kapatid. Kaya wala po sa ating perfect. Wala po sa atin dito, mga kapatid, ang karapat-dapat. Pero pwede tayong maging karapat-dapat kapag tayo po ay matututo talagang lumapit sa Diyos at magsisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Ang kasalanan po ang nakakapaghiwalay sa atin, mga kapatid, sa magandang ugnayan natin sa Diyos, pati na sa ating kapwa at maging sa ating mga sarili. Hallelujah. Kaya nga po, malaking bagay na maunawaan natin na tayo pong tao, mga kapatid, ay talagang sabi natin subject tayo sa kasalanan at may minana tayong kasalanan mula sa ating mga ninuno. Kaya matutunan sana natin sa araw-araw ng buhay natin, mga kapatid, na sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon, matuto tayo magsisi ng kasalanan, mga minamahal. Huwag natin isipin perfect tayo, sapagkat ang totoo ay may mga pagkakataon na pwede tayong nagkakamali, nagkakasala, na hindi natin napapansin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. At ang kasalanan din po ang nagsisilbing pader sa pagitan natin at ang ating Diyos na buhay. Kaya hindi natin dapat binibiro ang kasalanan. Hindi natin dapat, mga kapatid, hallelujah, sabihin natin ini-entertain ang kasalanan, mga kapatid. Kasi nagiging pader to para hindi tayo maabot ng Panginoon. Nagiging pader to, mga kapatid, para sabihin natin, mga kapatid, na napapalayo tayo sa ating Panginoon because of kasalanan. Dahil sa kasalanan, mga kapatid. Kaya dapat magsisi tayo ng ating mga kasalanan sapagkat mapapalayo tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang tao ay naging balisa o miserable magmula ng magkasala at patuloy na nagdurusa sa sumpa ng kamatayan. Diyan natin makikita kung gaano po, mga kapatid, inabot tayo ng kamatayan dahil sa kasalanan na yan, mga minamahal. Kaya hanggang ngayon, lahat ng tao dumadaan ng kamatayan, nagkakasakit, mga minamahal, at nagiging miserable ang buhay dahil po sa kasalanan, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon na sa araw na ito, mga kapatid, na talagang ibigay natin ang ating buhay sa Lord at matuto tayo magsisi sa harapan ng ating Panginoon para mapawi na yung pader na yan na pumapagitan sa ating Diyos sa buhay at mapawi na, mga kapatid, yung mga lungkot natin, mapawi na yung tinatawag, mga kapatid, na paghihirap ng ating mga kalooban kapag natuto tayo magsisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah. At walang ibang makakapagbuo ng nasilang ugnayan natin sa Panginoon kung hindi ang magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsisisi. Kaya, mga kapatid, kung gusto natin magbalik loob sa Panginoon, gawin natin ang pagsisisi ng kasalanan. Gawin natin, mga kapatid, pakita natin sa Lord na tayo nagsisisi ng ating mga kasalanan. Kung gusto mo, mga minamahal, na maranasan yung papayapaan, maranasan yung tinatawag na katiwasayan sa buhay, katahimikan at kalingalingan ng ating Panginoon, matuto tayong magsisi ng ating mga kasalanan. Lumapit tayo sa Lord at magsisi ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Ang sabi ng Lucas 13 verse 1 to 3, dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Verse 2, sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, sabi ni Jesus, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila?
Ang sabi ni Jesus, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisisihan, at dinaligdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Hallelujah. At dito mga kapatid, talaga sabi ng Panginoong Hesus, na kung hindi raw tayo magsisisi at aataliko sa ating mga kasalanan, mapapahamak daw po tayo. Mapapahamak tayo, mga minamahal. Samantalang ang puso ng Panginoon gusto tayong iligtas. Samantalang ang hangad ng Panginoon ay pumayapa tayo. At nasa piling tayo ng ating Panginoon. Pero hindi pwedeng mangyari po kapag hindi tayo magsisisi ng kasalanan. Huwag mong isipin na perfect ka. Huwag mong isipin na wala kang kasalanan sapagkat sinabi na po ng Bible, lahat tayo ay minanong kasalanan mula kay Eva at Adan. Pangalawa po yung mga nagagawa natin, masasabit na iisip ng mga kasalanan na hindi natin sinasadya. Yan po dapat natin pinagsisiyan sa harapan ng Panginoon, mga minamahal. At dapat talagang maipakita natin sa Lord na talagang nagsisisi po tayo upang sa ganun po ay makalapit tayo sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Ano ang kailangan natin gawin para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan? Sa totoo lang po, minsan tayo po, iniisip natin sa pamagitan ng pagkakawang gawa, napapatawad tayo ng Panginoon. Minsan iniisip ng ibang tao, mga minamahal, yung pagbibigay nila isang paraan para mapatawad sila ng Panginoon. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, paano tayo mapapatawad niya, mga kapatid? Hindi sa mga mabubuting bagay. Hindi po sa mga mabubuting gawain. Ano sabi ng Panginoon, mga minamahal? Kailangan natin magsisi. Kailangan natin magsisi, mga kapatid. At yun ang gusto ng ating Panginoon, yung tinatawag na pagsisisi o repent. We need to repent. Matuto tayong magsisi ng ating mga kasalanan para na sa ganun mapatawad tayo ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang pagsisisi po, mga kapatid, ay nasasalig sa dalawang salita. Ang pagsisisi ay nasasalig sa dalawang salita. Una, yung tinatawag na metameloni. At ang pangalawa po ay metanoia. Okay? Pag-aaralan natin ang dalawang salitang ito, mga kapatid, hallelujah, nahango po sa pagsisisi po. Anong pagkakaiba ng metameloni at metanoia? Mga kapatid, anong pagkakaiba ng itong dalawang ito? Hallelujah. Unahin natin, mga kapatid, yung kahulugan ng metameloni. Anong kahulugan ng metameloni, mga minamahal? Na sinasabi po dito. Ang metameloni po ay salitang Griego, mga kapatid. At ang sabi po diyan, ito'y tumutukoy sa ating damdamin. Yung metameloni po ay tumutukoy sa ating damdamin ang pagdadalamhati sa pagkakasalang nagawa. Nagdadalamhati naman daw po mga kapatid, sa kanyang pagkakasalang nagawa, ngunit walang kapasyahan na magbago. Yan daw po ang kahulugan ng metameloni po, mga kapatid. Nararamdaman niya at nagdadalamati sa kanyang nagawang kasalanan, kaya lang wala daw siyang kapasyahan na magbago ng buhay. Yan ang ibig sabihin po ng metameloni. Hallelujah. At ang isang example po dito, mga kapatid, ay walang iba po kung hindi si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote po ay nagsisi pero kinitil ang sariling buhay. Sapagkat wala siyang kapasyahang magbago. Mga kapatid, nagsisisi nga siya, kaya lang wala siyang kapasyahang magbago. Mga kapatid, maaaring natatakot siya sa kakaharapin niya, mga kapatid, na kabayaran sa ginawa niyang pagtatakwil o pagkatraidor sa ating Panginoon. Maaring ang pangalawang dahilan o hindi niya makayanan yung hiya, mga kapatid, na naidulot niya sa ating Panginoon Jesus. Bagamat nagsisi po si Judas, kaya lang nanaig sa kanya, mga kapatid, ang kitili ng kanyang sariling buhay kaysa magpasya na magbago ng buhay, mga minamahal. Ang sabi po sa Matthew 25, verse 3 to 5, nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya
Nagsisi si Judas at isinauli sa mga punong saserdote sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. Verse 4, sinabi ni Judas, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Bahala ka, sagot nila. Verse 5, inihagi si Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo, saka siya umalis at nagbigti. Diyan natin makikita mga kapatid, nagsisi po si Judas, kaya lang natakot po sa kahinatnan ng kanyang ginawa at wala siyang lakas ng loob na magbago ng buhay. Kaya ang nangyari po, kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Alam niyo mga kapatid, nangihinayang ang Panginoon. Kapag ganyan daw po ang reaksyon natin bilang tao, nakagawa tayo ng matinding kasalanan at hindi natin kayang harapin, mga kapatid, yung kabayaran ng ginawa natin kasalanan at mag-iisip tayo na patayin natin ang ating mga sarili, diyan nalulungkot ang Panginoon. Diyan po napapailing ang Panginoon. Sapagkat binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, mismo ang Diyos ang pumili sa atin para mailuwal tayo sa mundo ito. Kaya alam mga kapatid, sa isang pagkakataon na hindi natin kayang harapin yung kasalanan natin at nawala na tayo mga kapatid ng tapang na harapin yung ating mga kabayaran ginawa mga kapatid at inisip na lang natin tapusin ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid, ayaw ng Lord na humantong tayo sa ganung sitwasyon na tayo po ay matatakot na harapin kung anuman ang kabayaran na yan na nagawa natin kasalanan. Sa totoo lang, sa piling ng Panginoon, may pagkakataon pa tayo. Sa piling ng Panginoon, mga may magkakaroon tayo ng magandang buhay. Pagbabago ng buhay, bagong pag-asa. Kung tayo po talaga ay makikitaan ng Panginoon ng tunay na pagsisisi. Pero huwag nating papatayin ang ating mga sariling buhay. Sapagkat diyan po matatapos ang pag-ibig ng Lord pag pinatay natin ang ating sarili. Kapatid, tinapos natin ang ating sarili at hindi tayo lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng tunay na kapasyahan na magbago. Mga kapatid, wala naman po tayong sabihin natin mga kapatid, sino man sa atin, hindi po kinukundim ng Panginoon. Lahat tayo may pagkakataong magbago. Lahat tayo may pagkakataong makalapit sa Panginoon. Lahat tayo mga may binibigyan ng Lord ng pagkakataon. Mga minamahal na makita yung pag-asa mula sa ating Panginoon sa Kristo. Lumapit ka lang. Mga kapatid, at magsisi na din ang kasalanan. Mga minamahal, at tutulungan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, ang magbago ng buhay. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ikaw mo yung pag-asa. Bakit natulad talaga sa atin na minsan po ay bumabagsak. Pero sa tuwing pagbagsak natin, sikapin mong bumangon sapagkat may bagong buhay sa piling ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ano ang kinasakitan ng kamatayan ni Judas Iscariote? Alam niyo mga kapatid, nakakabimba yung kinasakitan ng kamatayan ni Judas Iscariote. Sapagkat ang sabi ng Gawa, chapter 1, verse 18, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa at dito siya bumagsak ng patiwarik. Hallelujah. Naging miserable ang kamatayan ni Judas Iscariote mga kapatid. Sapagkat nagsisi nga siya pero tinitin niya ang kanyang sariling buhay. Nawalan siya agad ng pag-asa. Mga kapatid, at hindi niya nakita at narinig na mayroon palang Diyos na nakahandang magpatawad kung lalapit ka lang sa Panginoon Jesus. Kung lalapit ka lang at magsisisi ng iyong mga kasalanan, may pag-asa pa po tayo. Hallelujah. Puri ng Panginoon mga kapatid, kaya ayaw ng Lord na gayahin natin yung sinapit ni Judas Iscariote. Nagsisi nga, pero pinatay naman yung kanyang sarili. Wala pong kapatawaran yun, mga kapatid.
sapagkat ang Diyos lang po ang may kapangyarihan na bumawi ng ating buhay. Ang Diyos lang po ang may kapangyarihan na umuha ng ating buhay. Hindi tayo. Wala tayong karapatan na patayin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Ano naman po ang kahulugan ng pangalawang salita, mga kapatid, ng pagsisisi? Yung tinatawag na metanoia. Ano naman itong kahulugan ng metanoia na ito, mga kapatid? Ito po ay kaiba doon sa una po, mga kapatid. Ang metanoia po, mga kapatid, ang ibig sabihin naman ito ay pagbabago ng isip, pakikitungo sa kasalanan at sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan, tungo sa kalooban ng Diyos na humahantong sa pagbabago ng ugali. Ito yung pagkakaiba po niya. Yung uno po, mga kapatid, na unang salita, mga kapatid, ng pagsisisi, walang kakayahang magbago ng buhay. Ito naman po metanoia ay may kakayahan at humahantong talaga sa pagbabago ng buhay. Pagbabago ng ugali, nandun yung desire niya, mga minamahal, na magbago ng buhay. Yan ang gusto ng Lord. Yun yung tamang pagsisisi. Yung nararamdaman mo mali na ginawa mo, pero nagsisisi ka at gusto mo magbago ng buhay. Yun ang gusto ng Lord. Bagamat alam mo, mga kapatid, na magiging masakit sa iyo yung kakaharapin mo sa ginawa mo, kasalanan, pero nilakasan mo loob mo, hinarap mo, mga kapatid, yung kabayaran niya dahil sa ginawa mo kasalanan, doon gusto ng Lord na gawin mo yung magpakatapang tayo, mga kapatid, sa harapan ng Lord at aminin ang ating mga kasalanan. Yun ang gusto mo, maging matapang sa pagharap, mga kapatid, ng ating mga kawawian. Purihin ng Panginoon. Okay. Ano po yung una na humahanto sa pagbabago ng ugali o yung metanoia? Ang gusto na Lord na tunay ng pagsisisi po, nagsisisi at nagpapakumbaba. Yan ang gusto ng Panginoon. Sapagkat may mga tao po kasi nagsisisi na, kaya na wala yung pagpapakumbaba. Hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon pagkaganon. Ang gusto ng Panginoon, nagsisisi ka na, sasamahan mo pa ng pagpapakumbaba at sigurado mapapatawad ka ng Panginoon. The Bible says in Lucas 18 verse 13 to 14, samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagupan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito po yung pananamdinan, yung sinasabi ng publikano. Inaamin niya na siya ay isang makasalanan at hindi karapat-dapat sa Panginoon. At nandoon yung pagpapakumbaba niya. Dinadagupan niya yung sarili niya. Kapatid, nandun yung panghihinayang na nagawa niya yung kasalanan, kaya lang wala niya. Kailangan harapin niya na. Yung consequences, yung kabayaran na nagawa niya, pero may pag-asa siya. Mga kapatid, umaasa pa rin siya sa Panginoon, napatatawa rin siya ng Panginoon. Nilalakas niya yung loob niya. Mga kapatid, na humarap sa kapila na hindi sa harapat-dapat. Yun ang gusto na yun. Nagsisisi at nagpapakumbaba. Hallelujah. Verse 14. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, ang lalaking ito na publikano na nagsisisi at nagpapakumbaba ay umuwi kinalulugdan ng Diyos. Ayun. Yung nagsisisi daw po at nagpapakumbaba na talagang dinadagupan yung kanyang sarili at hindi makatingin ng diretso sa langit at sinasabi niya, patawarin siya dahil siya ay isang makasalanan. Ang sabi ng Lord, ang lalaking ito ay umuwing pinalulugdan ng Panginoon. Hallelujah. Ngunit hindi ang isa. Yung isa po nagpe-pray na may pride, hindi daw yun nakatanggap ng kapatawaran. Sapagkat ang sino mong nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Purihin ng Panginoon, yun ang una daw po na tamang pag-uugali ng pagsisisi ng kasalanan.
Dapat kapag nagsisisi tayo, dapat samahan natin ang pagpapakumbaba. Aminin natin talaga na ako na tayong kasalanan. Pakita natin sa Lord, iparamdam natin sa Lord. At nakikita niyo ng Panginoon, nila naman ang puso natin. Nakikita niya kung galing sa puso talaga yan, mga kapatid. At makukuha natin yung kapatawaran ng Panginoon. Totoo yun, mga kapatid. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi po sa harapan ng Lord, nagsisisi at inaamin ang sariling kasalanan. Ayan. Yung mga tao kasi po, nagsisisi pero ayaw aminin yung nagawa niya kasalanan. Ayaw ng Panginoon. Pagkagano, ang gusto ng Panginoon, aminin natin yung ating kasalanan. The Bible says in Luke 23 verse 39 to 43, tinuyan siya ng isa sa mga salaring nakabitin. Ito po yung istorya na kung saan ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus at may kasama po sa kanan at kaliwa ng mga turista na ipinago din po na kasama ng Panginoon. Yung isa po doon, tinutuya ang Panginoon. Ito sabi, tinuya siya isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Misaya? Sabi sa Panginoon, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Yun ang sabi po, mga kanilang isang turisan. Sa verse 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama na nakapako. At ang sabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya. Verse 41, matuwid lamang na tayo'y parusahan. Yun. Inamin ng isang makasalanan na nakapako sa krus. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Diyan natin makikita na yung isang nakapako pati sa tagiliran ng Panginoon, inamin niya yung kanyang kasalanan. Inaamin niya na talagang dahil sa kanyang ginawang kasalanan, nararapat na maipako po siya. Pinagtatanggol niya yung Panginoong Hesus doon sa kasamahan niya. Dinako din sa krus, mga kapatid. And verse 42, at sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kapatid, at ang sabi naman ng Panginoon, dahil nakitaan siya ng Panginoon ng pagsisisi at pag-amin ng kanyang kasalanan, sumagot ang Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. Gawin niyo, mga kapatid, kung paano po naligtas yung isa pong tulisan na nakapako sa tagiliran ng Panginoon dahil nakitaan ng Panginoon ng pag-amin niya sa kanyang mga kasalanan na gawa. Kaya ang gusto ng Panginoon, hindi lang nagsisisi, dapat inaamin mo rin ang kasalanan. Huwag tayong matakot. Kung mapapahiya tayo sa pag-amin mo ng iyong kasalanan, huwag kang matatakot. Mga kapatid, kung magiging mabigat ang parusa na dadanasin natin dahil sa pag-amin natin ng ating kasalanan, huwag kang matakot. Nakikita nyo kung paano mo, mga kapatid, inaamin na talagang ikaw talaga yung gumawa, ikaw talaga yung nagkasala, mga kapatid. Ibig sabihin po, kapag nakitaan tayo ng pag-amin ng ating kasalanan, at wala na tayong hinahanapan na tao para pagbintangan, patatawarin kayo ng Panginoon. Gagawa siya ng himalan sa buhay mo, mga kapatid, at masusumpuan mo yung tunay na kapatawaran sa piling ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya gusto ng Lord yung tunay na pagsisisi. Nagsisisi at inaamin ang sariling kasalanan. Okay, next, hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, ang tunay na pagsisisi po sa harapan ng Lord para mapatawad tayo. Nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Hindi na gusto naman. Hindi lang umaamin ka. Dapat matutunan mo rin tumalikod sa nagawa natin kasalanan para mapatawad talaga tayo ng Panginoon. The Bible says in Marcos 1 verse 40 to 15, sabi diyan, pagkatapos dakpil si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. At verse 15, dumating na ang takdang panahon at malapit ang paghahari ng Diyos na sabi ni Jesus, pagsisihan ninyo
pagsisihan ninyo at talikdan ng inyong kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita nito. Matatanggap natin yung tunay na kapatawaran kung tatalikuran talaga natin yung mga kasalanan ko talaga, mga kapatid. Hallelujah. Huwag na tayo mamuhay sa kasalanan. Kung gusto natin masumpungan yung pagpapala ng Lord, kung gusto natin masumpungan mga kapatid, hallelujah, kaligtasan na galing sa Panginoon, talikuran na natin yung kasalanan. Talikuran na natin. Matapos natin magsisi, matapos natin aminin ang ating kasalanan, matapos tayo magpakumbaba sa harapan ng Lord, talikuran na rin po natin yung kasalanan. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan, mga kapatid, sapagkat hindi natin masusupungan ng tunay na kapatawaran mula sa Panginoong Kristo. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Huwag natin pagmalaki ang kasalanan, sapagkat mapapahamak po tayo. Huwag tayong kumapis sa kasalanan, mga kapatid, sapagkat isang araw po, magiging miserabi ang buhay natin kapag tayo pinanatili sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan po ang siyang nagiging dahilan kaya tayo napapalayo sa Panginoon. Ang kasalanan po nagiging dahilan, mga kapatid, para mapahamak tayo at mapunta tayo sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Kaya sana po lumapit na tayo sa Lord, magsisi ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, at huwag mabubuhay sa kasalanan, mga kaibigan. Hallelujah. Ano ang sabi ng Panginoon sa ating lahat? Mga kapatid, huwag daw natin sayang na buhay natin at ito yung pagkakataon natin para lumapit sa Panginoon. Alisin natin yung hadlang, alisin natin yung kasalanan, alisin natin yung pride, alisin natin mga kapatid yung gawa ng demonyo sa buhay natin, lumapit tayo kay Jesus. Magsisi ng ating kasalanan at gawin yung kalooban ni Jesus na sinasabi niya ngayon sa ating mga kapatid, sapagkat ang sabi ng Panginoon dito sa unang Korinto chapter 6 verse 20, binili na niya kayo sa malaking halaga. Kailan tayo binili ng Panginoon? Nung siya po'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nung siya po'y ipinako sa krus, nung siya po'y namatay na, ngunit inilibing at nabuhay ng mag-uli. Binili na tayo ng Panginoon ng time na yun, mga kapatid. At yun yung pagkakataon na gustong sabihin ng Lord sa atin, huwag na tayong mabuhay sa kasalanan. Magsisi na tayo ng kasalanan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makamit natin yung pangako ng Panginoon sapagkat binili na tayo ng Lord sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang ating Diyos. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, imulat tayo sa katotohanan, mga kapatid, na hindi na tayo nagmamay-ari ng buhay natin. Tapos na yung panahon na tayo naghahari sa buhay natin. Mula nung si Jesus ay nabuhay ng mabuti. Hanggang sa naririnig mo ang salita nito, ito yung pagkakataong pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Mahal na mahal ka niyo. At pinili ka rin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang dugo sa krus. Binili ka rin ng Lord. At ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng buhay na kapayapaan. At maranasan mo yung pangako niya. Mga kapatid, makapasok ka sa kaharian ng Panginoon. Bigyan mo ng karangalan ng Diyos sapagkat binili na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang paghihirap sa Diyos. At ang parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating bibig. Parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa kabanalan. Parangalan natin si Jesus habang may pagkakataon pa, habang may pag-asa pa na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin. Habang malakas pa po tayo, habang may hininga po tayo, sapagkat darating ang panahon, manghihina tayo, magkakasakit at mamamatay. Paano maharap sa Panginoon Jesus? At anong sasabihin mo kay Jesus kapag nasa hukuman na tayo ng Panginoon? Ang sasabihin natin, sinayang natin ang panahon, binibigay niya. Pero anong pwedeng sabihin niya, Lord? Sinayang natin ang panahon na binigay niya.
at mapapahamak tayo mga kapatid. Kaya nga mga anak ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mabuting gawa tayo maliligtas, kundi ang lumapit kay Jesus, magsisi ng kasalanan, talikuran ng kasalanan, sumunod sa kalooban ng Panginoon Jesus. Habang nabubuhay, hindi yun ang makapagligtas sa iyo kapatid, kundi ang pagtanggap mo kay Jesus, pagsunod mo kay Jesus, at isapamuhay mo ang salita ni Jesus. Makikita mo buhay mo ng Diyos. Mararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin ng Panginoon mga minamahal. At ang pinakahuling Diyos, Mateo 3 verse 8, yung pinaka-text natin, ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Matay na yun. At gusto ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, na tayo po ay makaunawa na gusto ng Lord. Mamuhay tayo na nagsisikap ng masunod sa Panginoon. Mamuhay tayo na lagi natin kasama ang Panginoon. Kahit magulo ang mundo, kahit maraming struggle, kahit maraming pressure, kahit maraming kasalanan sa paligid natin, mga kapatid, mabuhay tayo sa Panginoon. Mabuhay tayo sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, at sa mga nanonood ngayon, kung nararamdaman mo at napapagapag ka na ang Diyos ay wala pa sa iyo, magpakumbaba tayo sa iyo at buksan natin ang puso natin sa Panginoon. At kung nararamdaman mo na marami kang kakulangan sa ating Panginoon, buksan ang puso. At sumabay ka sa panalangin nito, kapatid. Kapag galing sa puso mo ang panalangin ito, itiyak ito sa iyo, makakatawag ka naman. At doon mararanasan mo tunay na pagmamahal ng Jesus. Umikit po tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah, Panginoong Jesus. Sa oras nito, nagpapakumbaba po ako sa aking mga kasalanan ko sa iyo. Binubuksan ko po ang puso ko, Panginoon. At inaamin na ako ay isang kasalanan. At maraming kakulangan sa iyo, harapan. Patawarin mo ko, Lord, sa aking kahinaan. Patawarin mo ko, Lord, sa aking kamangmangan. Patawarin mo ko, Panginoon, sa aking katigasan. Lord, pagod na ako. Pagod na ako, Lord, na makipagbuno sa sanlibutan ito. Pagod na ako, Panginoon, na mabuhay sa kasalanan. Pagod na ako nag-iisa, Diyos. Pagod na ako, Lord, na walang kapayapaan. Pagod na ako, Panginoon. Lord, sa oras nito, Panginoon Jesus, pinubuksan mo po ang puso ko. At inaamin kong ako isang makasalanan. Tulungan mo kong Panginoon na ma-overcome ko ang gawa ng laman sa buhay ko. Tulungan mo po, Panginoon, na magbago ng buhay. Tulungan mo po, Lord, na makasunod sa iyo, Panginoon Jesus. Gusto ko nang maranasan, Lord, ang tunay na kapayapaan sa piling mo. Gusto ko nang maranasan ang pagawaan mo sa piling mo, Panginoon. At gusto ko maranasan ang buhay na walang hanggang pinibigay mo sa akin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Ikaw nang bahala sa mga naririto at nanunood sa television, Panginoon. Lord, abutin mo po sila. Patakasin mo sila. At patuloy, Lord, patulungan
na magbago ng buhay at mahalap ka sa kanilang buhay. Marami po salamat sa iyo, Diyos. At naman, sino man ang may karamdaman ngayon, magsigaling sa pangalan ni Jesus. Sino man, Lord, ang nalulungkot ngayon, Lord, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan, kalakasan, at naman, Lord, ay pagpalain mo sila sa pakikinig nila ngayon. Pinagpapala ko, Lord, ang mga batilan, pinagpapala namin ang aming bishop, pinagpapala namin ang aming mga pastor, pinagpapala ko, Lord, ang mga pamulo ng iyong mga anak. Salamat po, Ama, kung bahala sa amin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, puli ng Panginoon, mga kapatid, ay may announcement po. For prayer and counseling, pwede po kayong tumawag po or mag-text. Yan po makikita niyo po sa baba. 0936-6350-524. Sino man ang gusto ipanalangin po, kung may karamdaman, pwede niyo po isend po dyan. Mga kapatid, gusto niyo po na may katanungan po kayo, ay pwede po kayong tumawag or mag-text. Gusto niyo po na matanggap si Jesus sa buhay niyo, at wala nagagawin po sa inyo, tumawag po kayo dyan. Kuli ng Panginoon na sa ating Facebook page, click nyo lang po yung Jesus Christ who God with the Glory, Taytay Satellite. Ganun din po yung ating YouTube channel, Jesus Christ who God with the Glory, Taytay Satellite. At sa ating mga tithes and offering, mga minamahal na gusto nyo pong ipadala sa ating gawain, sa Palawan Express padala po, pwede nyo pong ipadala. At ang magiging receiver po ay si Sister Theodora Andres. Hallelujah. At ang kanyang cell number po ay 0935-476-7619. Lagay nyo lang yung relationship, charge me, mga minamahal. Muli ng Panginoon sa lahat po ng nanood sa araw na ito at nakinig ng salita ng Panginoon, nawa ay na-bless po tayo at lumakas po tayo. Nagkaroon tayo ng dagdag na kaalaman sa salita ng Panginoon. Huwag po tayo masawang sumunod sa Lord at huwag tayo masawang magbigay sa Panginoon sapagkat ang mga pagbibigay po ninyo ay hindi mo walang po ng paguluhan. Salamat po sa ano tayo masawa po na sumubaybay sa ating pong Bible study online. Hallelujah, upang patuloy na maabot po kayo ng Panginoon at patuloy na makakain tayo ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. At sa pag-araw ng linggo, ang ating Bishop Louie po ay panoorin po natin every Sunday, 10 o'clock na umaga. Salamat po sa inyong pagsusubaybay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you. mo. Dati-dati ang buhay, puno-puno ng lumbay, walang pag-asa at nagdurusa, ngayon'y naging anak niya. Aking ang natagpuan, ikaw Jesus sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo.
natamo. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natataas. Ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo.